Good day mga balbon, welcome back sa channel natin. Dito na naman tayo do a quick walk around ng mga sasakyan na nakikita natin pwede sa atin, ano. So maraming salamat at big shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa atin. Baka di ka pa nakasubscribe tol, subscribe ka na sa channel natin. Today, we are here in Toyota Cubao. And this is along Aurora Boulevard. And today, sinasamahan tayo and this is made possible by our friend Harold Susano or Harvey Susano. Yan. Hi guys. Baka meron kang gustong i-shoutout, tol? Yung shoutout ko is yung mga future clients ko na gusto pumunta at maghanap ng mga sasakyan nila is punta lang kayo dito sa Toyota Cubao and I'm willing to assist and help you to have a first car. Yan. Dream car. Yan ang gusto natin. So any question pare, sa lahat ng model na sasakyan ng Toyota, si Harvey lang ang hanapin nyo and this is his contact information. Reach out lang kayo sa kanya. Today, we will do a quick walk around of this Innova XE diesel automatic transmission. So this is the second to the base model. The base model is the manual transmission and this one is the automatic transmission. Tara, pasukin natin siya. Yan, so pagpasok mo pa lang, tol, plastic ibabaw. Itong part na to. And then cloth itong part na to. Kung saan ipinapatong yung siko mo, your armrest, no? And then, medyo parang tago, and yung handle mo talaga. Nakatago siya ng konti. So, parang, yan o, nakatago siya dun sa likod niyan. Okay? And then, you have your cup holders here. Now, if you go inside, let's go inside. Yan. And, of course, let's hear how it sounds. Alright. Pretty standard Toyota for me. So, that's good. Now, let's start with the steering wheel. So, ito yung steering wheel niya. So, makikita natin, meron kang magandang Toyota logo there. And then, of course, your control for your infotainment system and your cluster. The two analog gauges there with a small computer in the middle. Yung meron siyang, silver accents. So, I like that. With this variant, ang ganda pa din ng steering wheel. So meron siyang parang pangil dito sa baba. And then so ano siya, polyurethane wrapped steering wheel. So okay naman. Malambot naman siya hawakan. Well, you can buy yung wrap na 'di ba? Yung goma. But this will do for me. And then of course, yung ibabaw niya is all plastic. Maririnig nyo. And your air vents are huge. Maganda naman yung itsura niya. And ang ganda din sa feel. Parang ang daming malamig na lalabas dyan. Ayan. Kahit dito sa may gitna. Of course, you have your watch na hindi nawawala sa mga Toyota. Itong mayroong time na separate dito sa may dashboard. And then you have your 7-inch infotainment system. You have your controls here. Actually, you have driving modes meron kang eco mode and power mode. So, that's very good. Meron kang defogger. And then, meron siyang traction control, tol. Nice. So, pwede mong on-off yan. Ayos yun And then, you have a very huge storage here at the bottom. Meron ka din parang lagayan din ng bottle holder here. Lagayan ng barya dito sa gilid. And then, of course, your shifting knob na kung mapapansin nyo, hindi siya yung isang diretso lang. Diba usually pagka yung ibang mga sasakyan, isang diretso lang and may pinipindot. This time, wala kang pipindutin. You just have to do is just pull it down. Ganon. So, nilagyan nila ng mga groove dito. I believe this is just for safety, of course, no? Okay din. Gusto ko din yung ganitong style na pwede mong gawin yon, no? So, if you want to drive, you will put it here at the very bottom. Tapos, pwede mo na siyang add and minus, di ba? So, ayos yun. Then, you have your cup holders here. Meron kang bilog dito na parang lagayan din ng baso. You have your handbrake. Meron kang center armrest na sakto din naman sa posisyon. And then, if you open that up, you have a storage underneath. Okay? Alright? And then, here, at the top, meron kang sun visor pero walang ilaw, walang vanity mirror. You have your lights here at the top. Ayos. And then, mayroon lagayan ng shades,
So, ako, gusto ko yan. Mahilig ako sa shades eh. So, ayos yan. And then, here, wala din siyang salamin. Okay? So, that's fine. Alright, and these are cloth seats. Comfortable naman siya. In a way, yes. And yung position mo sa pagdadrive is, I think it's comfortable. Safe naman. Maganda naman yung view mo dito sa taas. Meron ka namang height adjustment. So if you want to see the hood, pwede ka mag-adjust, ano? Manual nga lang, pero that's, at least you have that option. And then, of course, siyempre, yung recline option mo, at saka yung backwards and forwards. And then, for the steering wheel, yun, telescopic. Wow! Telescopic and up and down adjustment. So, ayos sa ganitong variant. That's good. So, on to the second row, same materials yung ginamit dito sa harapan. And if you will come in, walang grab handle dito. Pwede kang mawak dito sa driver seat and then go inside. Yan. Alright. Yun. So, para sa akin ang laki. O, tignan mo. Ang laki ng knee room. You have a decent amount of headroom. So, for me, it's really nice and comfy here. Dito sa likod. Para din siyang SUV to be honest. Ganon din yung, minsan nga, baka mas malaki pa to dun sa likod ng SUV, second row ng ibang SUV. But this is pretty huge for me. It's fine. And you have your air vents here at the top. And meron kang control dito. Then meron kang hawakan and may sabitan ng hanger. Kumbaga, yung polo mo na ayaw mong malukot, dito mo isasabit na nakahanger. Diba? Any other toys? You have, may hook dito with a maximum of 4 kg capacity. Dito sa console niya sa gitna, meron kang parang bulsa dito na kung ano, na siguro sa higher variants merong laman yan, but this wala. But meron ka pa ring 12 volt sockets dito sa pinakailalim. Wala kang center armrest or cup holders here. So, tatlong tao, tol. Meron siyang tunnel. There's a tunnel here sa gitna. Pero kung dito naman ako sa gitna rin upo, okay lang din sa akin. Safe lang din sa akin. Ang Innovas are really close to my heart as well. Kasi previously si Tita Joy, shout out Tita Joy na nasa California, nasa US. So meron silang Innova dati and ginagamit namin yan. Ang dami namin napuntahan na lugar pag nag-outing kami. Nadala namin siya sa Pagudpod and that time, 4 ata nakaupo dito sa may gitna and then dito rin sa likod, 4 din. And speaking of likod, check out natin yung third row kung ano ba, kung mas malaki na ba siya o maliit. Tingnan natin. So if you want to go to the third row, kung meron kang kasamang bata, hihilahin mo lang yon and that this will fold and you have a lot of room to go inside. So, testing natin. Pasok tayo. Yan. Okay. So, baba natin to. Yan. Yan. So, mayroong adjustment na ganyan. So, actually, this is, yung upuan niya, pwede pa siyang iusog pa harapan ng konti to give more room dito sa harapan. So, ito naman is meron ding adjustment para ma-recline. So pwede. Maluwag pa. Kasi pwede mo pa nga itong i-adjust, no? So I think, pare, meron kang cup holder sa magkabilang gilid. And pwede pa dito, 3. Pwede pa 3 dito. So ayos din yung amount ng room dito sa likod. Wala kang nga lang ibang toys, pero meron kang sarili mong air vents dito sa likod. Okay? O, diba? Ayos. Wala pare, pwede. Yan. O. So, pag bababa ka, ganun lang din gagawin mo. Pipihilahin mo lang yung nasa gilid. So, if you go at the back, so, ayan yung itsura niya, tol. You will have your badging here. So, halogen bulbs yung gamit natin dito para sa signal light, sa stoplight at saka sa park light. Reverse light, ganun din.
So you have, of course, your Toyota logo there. Meron kang, ayan, wiper. Di ba? And then you have a spoiler. May spoiler na kagad tong gantong variant. Meron pang third brake light dito sa taas. Yan. So wala na siyang ibang badging. So yan, that's how it looks sa likod. Tingnan natin kung ano yung itsura ng tailgate niya pag binuksan. So it's manual. It's not powered. Pero mukhang magandang quality naman yung shocks na ginamit dito para sa pintuan. And of course, knowing Toyota, maganda yung quality talaga niyan. Ayan, wala siyang false na compartment dito, false floor na pwede mong lagyan ng storage sa ilalim. Pero meron siyang ilaw. Yan. So para tiklopin siya, meron siyang tali dito. You will just pull it para tumiklop. Ganito rin yung kabila. Ayan. And then, yan. Natin siya dito. Pakita natin sa inyo dito sa kabila. Pagka hinila mo pa siya further, aangat siya. And then, you will have a hook na pwede mong gamitin. And then, pwede mo din sikipan yan. Diba? Ang concern ko dito is hindi siya nafa-flat ng diretso. Alam mo naman tayo, mahilig tayo sa camping. So, ang goal palagi natin, ang gusto natin, yung likod ng sasakyan is nafa-flat ng diretso. However, in this case, pwede siguro magdadagdag ka ng foam, pero hindi siya flat. Pero kung maglalagay ka ng mga baggage or any item na kailangan mong i-move or i-haul, maluwag naman yung cargo space niya. So, ayos pa din. Diba? This variant comes in with this Blue Earth Yokohama tires with the size of 205/65 R16 and naka-hubcap lang yan, steely rims yan, no? Steely rims. So yung brake mo sa likod is drum brake and your brake dito sa harapan of course is disc brake. Yan. So ayan yung ilalim niya. Tol, ang tatag nito. Sureball, ang tatag nito. You will have your repeaters dito sa signal light mo. So malaki. Malaki din yung side mirror niya eh. Kasi ito may quarter panel dito sa gilid na nakakatulong din sa vision. So dito sa harap, of course, ang haba nitong headlight niya, no? And they are also bulb type pa, no? Ayan, bulb type pa yung lahat. Meron ka dito ang signal light. Wala siyang fog light pa. Ito, meron siyang lagayan dapat dito, pero it's up to you kung papadagdagan mo yan. So, ayan yung itsura niya, ayan yung mukha niya, tol. So, okay din yung grill sa akin, all black. Ayos yun. Tapos may konting chrome lang dun sa dalawang gilid. Ayos, pare. Lapad, oh. Yung hood na yun. Tapos biglang may contour dito sa gilid. Safe sa akin. Ganda. Saka ito, itong part na to, yung parang lumabas ng konti. Ayan, oh. Parang nakamatch yung dating nito. Na dire-diretso hanggang dito sa may likod. So, hindi naman lingid sa kaalaman natin na sobrang dami ng Innova sa kalsada. So, di ba nga sinasabi nila parang pambansang photobomber na tong Innova sa dami ng Innova sa daan. So, this is the 2.8 liter diesel engine ng Toyota na naka-direct injection. And ito yung makina din na nakakabit sa mga pick-up nila. Sa Fortuner, ito rin yun. So, the body to weight ratio is very good. Ang resulta nun, napakagandang fuel economy. So, kung iisipin mo, sa bigat ng Fortuner at saka ng Hilux, tapos ikinabit mo dito sa ganitong sasakyan, sabi nila napakatuli nito. Kung mapapansin nyo, pagka meron kayo nakitang parang VIP, kumbaga yung mga hagad, may makikita kayong Innova na kasama nila. Kasi sobrang tuli nito. Sa, ayun nga, nabanggit natin, because of the
body to weight ratio niya. And then and the engine is very powerful and very reliable. Yung intercooler niya nandito sa harapan. So una muna yung intercooler and then yung radiator, no? So maluwag naman dito sa harapan. Mas maluwag siya. And pretty neat. Yung kumbaga kung titignan mo parang mabilis kung i-service siya, kunyari mabilis lang, madali lang. Oh, mukhang magaganda yung quality. Of course, ano yung quality ng Toyota. So, if you are somebody who is in the market and you're looking for a family car na parang alangan ka naman sa SUV since medyo mas malaki siya, mas mahal, and yung maintenance cost, syempre, it's much higher for SUVs. Eto, tingin ko, you should consider this. Kasi pagdating sa space, pagdating sa power ng engine, and the value for money, yung reliability and durability ng Toyota, napakagandang deal nito. This variant is priced at 1,375,000 pesos. So if you're in the market, check this one out. Diba? O paano mga balbon? So ulitin, kita-kita tayo. Tara sa Tagumpay.